Happy 12/12 mga ka-SFT! Time out muna sa shopping para sa mga naghahabol ng pamasko. Ngayong kabi-kabila ang mga online sale. Pero para sa mga namimili ng Noche Buena, bad news dahil nagmahal ang presyo ng ham. But wait, sabi ng economic advisors, kasya daw ang 10,000 pesos monthly for a family of 5. Totoo ba yon? Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Almost 8 months since the deadline of the filing of his Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, hindi pa rin isinasapubliko ni Pangulong Duterte ang kanyang SALN. Nako, this is a big deal para sa mga tao na naghahanap ng transparency in government. Pati na rin si Pangulong Duterte kasi di ba naging bahagi yan ng kanyang campaign, ano? Tsaka lagi niyang sinasabi. Freedom of information. Freedom of information. Tapos niya. sabi niya na kailangan labanan ng corruption. Part of that is transparency. So, hindi nakapagtataka kung may mga madidisappoint na hindi pa rin public ang kanyang SALN. Pero Richard, meron ka bang analysis dito? Meron bang dahilan? Meron bang valid reason for withholding it? Or ano ba ang aasahan natin dito? So, Ato, wag natin kalimutan, if ever hindi ma-release ito within the coming weeks, no, this will be the first time in 30 years since President Marcos na hindi nag-release ng isang presidente dito sa Pilipinas yung kanyang SALN. No? But to be fair, I mean, this law is, under the current constitution, but this will be the first time in the past 30 years na hindi binigay ng SALN. So, this will say a lot about how much transparency is appreciated by the president. Now, there's a context to this, no? Of course, tama yung sinabi mo, exactly. Medyo contradictory ito dun sa sinabi ni Pangulong Duterte nung tumakbo siya because hindi lang krimen, no, yung focus ng kanyang agenda. Yung isa pang agenda is to fight corruption. And transparency and accountability is very important to that. But this is also where the president's populism comes in the picture. Isang common trend among all populists is that they tend to see themselves as almost above the law. Kasi silang ultimate representation ng public interest. So dito nakikita mo, parang double standard. Yes, exactly. Sa isang banda, si Pangulong Duterte over the past few days has been so strong, no? Laban sa mga so-called oligarchs calling for scrapping yung mga contracts with Maynila and Manila Water, accusing them of manipulating the prices, which is a form of corruption, for him. But sa isang banda, pagdating sa sarili niya, he's not being transparent about this issue. And of course, nakita natin this was even more contentious and became a national news even more nung he was challenged by former Senator Trillanes on this issue, no? And may back and forth sila. Ngayon, may alleged hidden wealth daw si Pangulong Duterte. Base sa report ng PCIJ, mukhang ang problema is it was smooth until 2018 to a certain degree, but once there was a new ombudsman, Ombudsman Martirez, mukhang biglang the Ombudsman Office, kasi per SALN law, yung Ombudsman Office ang custodian ng SALN ng presidente, high-level officials, and vice president. Biglang hindi na sila nag-release at biglang sinasabi nila kailangan nila mag-release ng new guidelines before i-release ito. Habang Vice President Robredo immediately gave it to the media when it was needed. So the problem right now is suddenly the Ombudsman Office is holding back and then nagva-volleyball ang Ombudsman Office and Office of Executive Secretary. So mukhang there's kind of a bureaucratic railroading nangyari dito or kicking the can down the road. This doesn't reflect very well on President Duterte. So, Atom, no, as much as it's correct for the president to rail against the so-called oligarchs to fight against corruption, sana naman he starts also with himself in terms of having more transparency about his own SALN. Rock legends U2 held their first Philippine concert at the Philippine Arena last night. Dinedicate nila ang kantang Ultraviolet para sa ilang Filipino female icons who, according to lead singer and activist Bono, were women who came together to rewrite history. During the performance, ipinakita ang pictures ng ilang kilalang kababaihan, including former President Cory Aquino, Melchora Aquino, Lea Salonga, and Rappler's CEO Maria Ressa. Bago ang concert na yan, Bono gave a soft message to President Duterte when asked to comment on the human rights situation in the Philippines. I understand that when progress is made, sometimes people make what they think are compromises for that progress. And I would just say you can't compromise on human rights. And that's my soft message to the President. Ngayong 12/12, may mga gimmick na naman ang mga sikat na online stores.
Patok naman yan sa mga ayaw makipagsiksikan sa malls. Bea Docyogan reports. 13 days na lang at magpapasko na. Ibig sabihin, meron na lang tayong ilang araw para makapamili ng mga panregalo ngayong Pasko. Kung ang 11-11 ay para sa sarili o sa mga single, ang 12-12 ay time naman daw to share your blessings. Pero kung hassle sa'yo ang makipagsiksikan sa mga shopping center, walang problema dyan. Dahil ngayong December 12 o 12-12, kabilaan ng mga Christmas sales sa mga online shops. 50% discount, free shipping at 9 peso deal. Ilan lang yan sa mga offer ng mga online shops ngayong 12-12. May mga gadget, damit, beauty appliances at marami pang iba. Ang millennial mom na si Cristel naka 3,000 pesos na raw ngayong 12-12 sales. Kadalasan ang binibili ko yung mga gamit ng anak ko, mga diapers, ganun. Mga sa makeup para sa trabaho ko. Pero si Cristel hindi raw basta-basta nag-a-add to cart. Lang kapag alam kong makakatipid ako ng sobra, yun. O kaya basta makakatipid ako, doon ako bumibili sa online katulad ng diaper. Si Teresa naman iba ang dahilan kung bakit mas gusto niyang bumili na lang online. Sa ilang click lang kasi, add to cart, then check out, tapos ang usapan. Pag pupunta ka kasi sa physical store, tapos konti lang naman yung bibilin mo, pagod eh. Sayang yung pagod, sayang yung oras, yung pamasahe, traffic, di ba? Ma-experience mo pa yun. Online na lang kasi mas convenient eh dahil i-deliver na lang sa'yo. Noong 2015, umabot sa mahigit 26 million ang e-commerce users sa Pilipinas. Noong 2018, 44 trillion pesos ang revenue ng e-commerce market at inaasahang tataas ito sa 53 trillion pesos ngayong 2019. Maraming factor daw bakit maraming Pinoy ang nagre-rely sa online shops. Yung consumer items na araw-araw na ginagamit ng tao is available online. Nakakatipid ka sa pamasahe para pumunta sa mall or sa grocery para bumili nun. That is a key discount factor. Pero kahit napapabili rin online, para sa iba mas okay pa rin daw bumili sa mga physical store. Mas gusto ko pa rin yung sa mga malls kasi nakikita ko sila personally, tas mache-check ko. Kasi minsan yung nasa online, expectation versus reality, ganon. Sa kabila ng kaliwat ka ng mga sales, mapa-online man or sa mga mall, importante pa rin ang pagiging matalinong mamimili. I am Bea Docyogan and I stand for truth. Saan naabot ang 10,000 pesos mo? Totoo bang sapat na yan to sustain a family of 5? Manal Sugadol reports. Ang ulam sa umaga, ulam na rin sa tanghali. Ito ang tipid secret ni Nanay Librada araw-araw. Meron siyang 3 anak at tinitipid ang budget niyang 200 pesos a day para sa pagkain, baon ng anak, pamasahe at gamot. Sa hapon na lang po ulit ako nagluluto. Sa umaga po, nagsayang na po ako ng marami. Nagbabaon po yung asawa ko. Tapos, yun, pagkain na po namin hanggang tanghali po yun. Hindi regular ang kinikita ni Daro Revilla bilang car painter. Minsan, 300 to 500 pesos sa buong araw. At minsan, wala pa. Kaya tumutulong na rin si Nanay Librada sa pagtatrabaho. Sa halagang 2,500, ikinakasya ni Nanay Librida yung pagbabayad dito sa tinitirhan nila dito sa Tatalon, Quezon City. Nagbabayad siya ng renta ng bahay, kuryente, tubig, baon ng anak sa eskwelahan, pagkain sa araw-araw, at kung may sobra ay ipon. 4,000 a week ang budget niya. Kailangan ko po doon bumili ng 8 kilos na bigas pang 1 linggo po. Tapos, gamit pang 1 linggo yung kape, asukal, sabon, shampoo. Batay sa pag-aaral ng PSA, ang minimum monthly consumer basket ng pamilyang Pilipino ay 10,727 pesos. 7,300 pesos nito ay para sa pagkain. Hindi naman sang-ayon rito si Economics Professor Agustin Arsenas ng University of the Philippines. That's not enough. 10,000 isn't enough for a family of 5. Ang food threshold is something like 7,300. Food threshold is the amount of money for a family of 5 that's needed in order to fulfill yung food requirements. Food pa lang yon. Tinungo ko naman ang palengke para malaman ang presyo ng suggested menu ng NEDA. For breakfast, scrambled egg, steamed rice, coffee with milk. For lunch, boiled munggo with malunggay and dried dilis, steamed rice and a banana. For dinner, fried tulingan, boiled kangkong and steamed rice. For snacks, pandesal. Napag-alaman namin na ang presyo ng raw ingredients sa kanilang menu
ay aabot ng 580 pesos at tatagal lang ng 4 na araw. Kung araw-araw naman raw ganito ang ulam, ang mga bata naman ang mawawalan ng ganang kumain. Yung mga bata ngayon, ang hinahanap na ulam, yung hotdog, mga tosino, mga ganun. Katulad, minsan, lagi-lagi talaga isda yung binibili ko 1 linggo. Reklamo sila na, bakit isda na naman? Paglilinaw ng NEDA, ang mga Pilipinong kumikita below 10,727 pesos are those who live below the poverty threshold. Para sa pamilya ni Nanay Librada, sasapat na sa kanila ang 15,000 piso kada buwan. I am Anal Sugadol and I stand for truth. Mahal naman ng ham. Pero okay lang daw basta merong pang Noche Buena. Anthony Esguerra has more. Bone-in ham, pear shape, Chinese style o hamonado style. Kahit ano pa ang hugis, luto o itsura, staple food ang hamon tuwing Noche Buena. Taon-taon naging tradisyon na ng mga Pilipino ang maghanda ng ham tuwing Pasko at Bagong Taon. Kaya naman hindi nakakapagtaka, nagmamahal na ang presyo nito, lalo na't sasapit na ang Pasko. Sa Quiapo makikita ang isa sa mga sikat na tindahan ng ham. Malayo pa ang Pasko pero bising-busy na ang sikat na tindahan ng ham na ito sa Quiapo. Paano ba naman kasi pinipilahan at dinadayo ito ng kanilang mga customers. Si Janice dumayo pa mula sa Las Piñas. Nayaya lang daw siya ng mga kaibigan. For the Christmas and New Year's, for Noche Buena. It's a family tradition that we eat ham every Noche Buena. My kids love eating ham, and as well as my mom, my mother. 2 weeks pa naman bago magpasko, pero sinadya na nila Janice ang hamon. To avoid the Christmas rush, the holiday rush, and long lines. Sa tindahang ito, 1,360 pesos ang presyo ng bone-in ham. Ang deboned ham naman, mas mura ng kaunti sa 1,260 pesos. 20 to 40 pesos per kilo na ang itinaas ng ham kumpara sa presyo nito last November. Sa mga may extra budget, 1,360 pesos kada kilo ang bestseller na sweet Chinese sliced ham. Ang cooked pear shape ham naman, 1,040 pesos. Ang scrap ham, 1,300 pesos. Yung nakabukod naman ang syrup, 1,500 pesos. Pwede ring bumili ng tingi-tingi kung hindi afford ang 1 kilo. Tuwing sasapit ang Pasko, nagmamahal ang presyo ng mga bilihin lalo na yung mga karaniwang inihahanda. Kaya tinututukan ng Department of Trade and Industry ang presyo ng mga bilihin. Kapag sumasapit ang Kapaskuhan, tumataas talaga ang demand para sa mga common products na hinahanda tuwing Noche Buena at Bagong Taon. Kaya ang payo ng DTI, mag-shopping na maaga to avoid the holiday rush. I'm Anthony Esguerra and I stand for truth. That's all for today. See you again tomorrow. I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth.